Magandang umaga, mahabang parang Kapitan Jojo Villanga. Sir, tanong ko lang, from the start muna tayo. Paano ka umabot sa ganitong bilang kapitan ng Barangay Mahabang Parang, sir? Good morning po sa ating mga kabarangay sa Barangay Mahabang Parang. At tayo po ay naririto ngayon dahil sa isang interview na ginagawa po ng ating kababayan na isa ring kuya sa samahan ng IGEL. Naabot po natin ang ating mga pangarap dahil po sa mga pagsisikap po ng ating barangay na kung saan ay yung pong ating era ay medyo lumaki at taon-taon ay nadadagdagan. Kaya yung pong mga pangarap po natin na dapat ay papakinabangan ng ating mga kabarangay. Katulad po ng ating paglalagay po ng ating barangay outpost sa Botong Francisco para mapabilis po yung serbisyo sa peace and order. Yes. At ganoon din po yung ating ambulance na Barangay ambulance. barangay ambulance po. At ganoon din po yung ating mga makabagong garbage truck na atin pong ginawa, binili. At ganoon din po, naglagay din po tayo ng bagong barangay hall dahil inihanda po natin yung paglaki ng ating population. At narito po tayo ngayon sa bagong barangay hall. Nakalilipat lang din po natin nung January. Napakaganda po. Yung pong ating iniwang lumang barangay hall ay yun po yung ginagawa po nating TESDA Training Center na sa ngayon po ay meron po tayo naka-enroll doon na 25 na katao na sila po ay sumasailalim sa ISMAW NC1 ng TESDA. At yung pong sa baba, yung second floor po ay nag-usap na po na tayo ng ating butihing Mayor Jerry Calderon na gagawin po niyang opisina ng Municipal Extension Office. Wow, Yes okay. po. At yun, tuloy-tuloy po lahat po ng mga serbisyo na nagmumula po sa peace and order. Bumili po tayo ng mga radio, handheld radio para mabilis po yung communication. Nag-request po tayo sa Kapitolyo na hindi naman po tayo hinihindihan ng ating governor ni Narisi Nares yung mga solar light po na pinagkakabit po dito sa atin na sa kahabaan po ng Don Mariano Santos sa Botong Francisco Avenue at dito po sa may Zamora Street. At ganoon din po yung asphalt overlaying dito sa ating mga lugar, hindi lamang dito sa kalakhan ng Mahabang Parang, pwede pati po sa mga subdivision at yung po mga covered court na naipatayo. At ganoon din po, meron po tayong sariling barangay health center. At sa ngayon po ay meron po tayong programa ngayon na kung saan ay yung pong magpapagawa na po tayo ng isang building pa rin na talagang yun ay gagamitin talaga sa mga livelihood training center. Wow, grabe. Po. Ayun po yan. At Siguro, marami pa pong iba, hindi ko na po isa-isa at baka aabot tayo ng mamayang hapon. Tama po. Grabe pala, tama po ang sinabi ni Mayor Jerry Calderon na napakarami niyo pong accomplishment. Pero balik tayo noong unang panahon. Bago po naging kagawad po ba kayo? Bago naging kapitan? Or kapitan na siya, diretso kayo? Pero paano kayo umabot dito sa barangay mismo? Po. Nung unang-una po ay bago ko mapunta sa politika, palibasa may dugong politika kami at yung father ko ay naglingkod ng almost 30 years sa aming barangay sa Bulacan. Ay ako naman po napunta rito at dito na rin nanirahan. Ay napasok po ako ng barangay Tanod muna. Naging hepe ko ng barangay Tanod dito sa ating lugar. Siguro naka-isang term lang ako. Pumalaot po ako na tumakbo akong kagawad. At ako'y nag-independyente. Independent lang yun? Independyente po ako. At nakakuha po ako ng ikalawang posisyon
Wow. At sumunod po doon ay tumakbo pa rin po uli ako. Nakuha ko naman yung pinakamataas na posisyon, nag-number 1 ako. At doon ay nung ako mag-number 1 ay nag-isip na ako na mga taong nag-uudyok. Kaya po kaya tumakbo naman ng kapitan nung 2013. Ayun po, at awa naman ng Diyos, pinalad po tayo na maiyo po bilang barangay captain. At eto na nga, napakarami sa... nabigla ako nung sinabi ni Mayor Jerry Calderon na napakarami niya pong accomplish. Ito nga po pala, sinabi niyo kanina, at marami pang iba. Kanina may nakita kong yung isang grupo. Ano po yun? Livelihood yata. Maganda yun. Ano po yung bisita niyo kanina? Opo, yun po namang mga livelihood na ginagawa natin. Yan po yung mga SDMP na nakukuha po natin doon sa mga nagmimina rito sa atin na tumutulong. Wow! Kagaya po nung Helix at saka po itong Island Quarry na kung saan kami po ay ang ginamit po namin doon sa SDMP na yan ay yun pong scholar, tapos yung livelihood po, nagpagawa po kami ng mga food cart para po ipamahagi doon sa mga nagtitinda nating mga walang hanap buhay para sila ay magkaroon ng hanap buhay. At yun po, saan po yung pupwesto, Kap Jojo? Saan yung pupwesto at palimbawa pag na? So, sa mga gilid ng natin? Opo, ambulant vendor po sila. Oo. Kung pwede po silang, basta wag lang po silang sa kalsada magtitinda. Yes. At saka doon po sa mga sidewalk, dapat po nasa gilid po sila. At hindi makaka-obstruct doon sa kalsada at hindi po lalabag doon sa road clearing na ginagawa po natin. So, kumusta naman po yung naging partisipasyon mo siyempre sa tatlong termino ninyo bilang kapitan sa ating local government? So, yun po yun. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga local government, kagaya po ni Mayor Jerry at saka ni Mayor Vice Jerry May. At ganoon din po sa ating minamahal na Governor ni Narisi Inares at ang ating pong congressman ng First District na walang iba, kundi si Kong Bia Inares, na lahat po ng aming mga nire-request sa kanila ay pinagkakalaob naman po sa amin. At kami po ay natutuwa naman at sa mga kabarangay namin na halos talagang sila ay tumutulong dito sa atin sa pamamagitan ng ating mga kalinisan sa kalsada at yung pong Republic Act 9003. Bagamat nagkukulang po kami, siyempre nasisira po yung ating truck, pero yun po ay hinihingi ko naman sa kanila ng paumanhin na sa paglobo po ng population ng ating barangay ay talagang hindi po mawala na talagang meron kaming mga pagkukulang at hindi po namin talaga kayang ipagkaloob lahat, pero sinisika po namin na yung mga problema at yung mga minsan nape-Facebook kami, natatampa kami. Pero sa dami mong ginagawang accomplishment, mga may pa rin. Meron po, hindi po wala talaga yung buzzer, pero hindi naman po ako nagagalit doon. Natutuwa nga rin po ako dahil kapag po nakita ko doon sa Facebook o doon sa Tampa, kung ano man yung binabato sa amin, ay action agad. Ina-actionan po namin. Yun ang importante. Action man pala kayo, Kapitan Jojo. Tanong ko lang, itong peace and order, kumusta? Kasi mga previous, siyempre, lalo't ngayon, nagawa nyo na pala ng solusyon, unti-unti mo na nabibigyan ng mga ilaw, solar, itong mga lugar, lalo't dating madilim. Ngayon, nakikita ko po, maliwanag na. So, itong peace and order, lalo nitong nakaraan, yung ano pang ginawa ng ating barangay doon sa mga eskwelahan, dahil sa mga previous na nangyari sa iba't ibang lugar, lalo na rin sa Mindanao, ano pong tulong na para makaiwas sa mga nangyayaring krimen o pwedeng mangyari sa ating mga eskwelahan? So, yun po yun. Nag-meeting na nga po kami ng principal po natin ng Doña Nieves, si Ma'am Policarpio, at ganoon din po yung Botong High School na si Sir Ronnie Tawataw. Ay nagkausap po kami dahil
yun nga po yung pinag-usapan namin about dun sa concern ng ating mga teacher dahil At dun sa magulang. mga magulang at saka yung mga estudyante ay meron naman pong ilang mga tumulong dyan na nagbigay po nung mga pang-detect po. Kung halimbawa, meron silang mga daladalang mga bakal o matutulis na bagay ay tapos yung mga barangay tanod po natin, pag naglalabasan po, nakadeploy naman po dyan Wow. para mag-assist po doon sa mga lumalabas. At dito nga po sa Doña Nieves na tampa rin po kami dyan about doon sa mga tricycle na talaga namang yung daan ng mga bata, talagang naharangan. Yun po yung pinag-usapan namin nung nakaraang linggo. At kung makikita po nila, wala na pong ilang tricycle doon sa mga dinadaanan ng bata at dinala po namin sa kabilang gilid. So, sumunod din naman pala. Sumunod yung naman mga po sila. Tricycle at natin. kinausap lang po namin. Kap Jojo, siguro yung mga mensahe mo na lang ngayon at siguro kulang pa yata yung accomplishment na naibanggit mo natin. Paabalik po si Kuya Nats dito para sa sunod na interview natin. Alam ko napakarami niyo pong gagawin, mga bisita. Mensahe niyo po sa yung mga kabarangay dito sa Mahabang Parang. Ang masasabi ko lang po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Mahabang Parang ay magtulungan po tayo at tulungan po ninyo kami rito sa barangay. Magbigay po kayo ng mga impormasyon kung meron po kayo nakikita dyan na hindi maganda yung mga ginagawa at lumalabag sa batas. Ay nandito lang po kami at mag-text lang po kayo sa amin. At yan po ay hindi po nila malalaman kung sino po yung nagbibigay sa amin ng mga impormasyon. At alam kong siyempre delikado rin po kayo dyan. Yun lang po at siyempre sabi ko nga, hindi namin kayang gampanan ng lahat dahil sa dami po ng ating populasyon at yung kapulisan po natin ay ganun din. Kaya ang importante po ay nagkakaisa po tayo tungo dun sa kalinisan ng ating lugar at mapayapang barangay tungo sa kaunlaran. Yun lang po. Maraming salamat po, Kapitan Jojo Villanga. At sabi nga ni Kuya Nats, beautiful! Thank you po. Ayun lang.